Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back po sa ating channel. Atin na pong ipagpatuloy ang kwento ni Hunter Baphomet. Nagkaharap na nga si Hunter Baphomet at Manager No matapos maklear ang tower nest. Tinanong ni Minwoo si Manager No kung alam daw ba niya ang dahilan bakit hinayaan niyang masaktan siya nito. Dahil may kondisyon ang kanyang skill bago ito ma-activate. Una ay kailangan niyang makadwelo ng isang malakas na kalaban. Pangalawa ay makatanggap ng malubhang pinsala galing sa isang hunter. At pangatlo, kailangan ay nasa pinakahuling stage ng isang tower. Inatake ni Manager No si Hunter Baphomet. Noong na-clear pala ni Baphomet ang tower gate ay nakatanggap siya ng bagong skill. Ito ay ang Gehenna. Inactivate ni Hunter Baphomet ang kanyang skill na Gehenna. Dahil sa skill na ito, ang lugar sa paligid ni Baphomet ay magbabago at magiging katulad ito sa Acropolis o boss room ni Emperor Baphomet. At habang gumagana ang skill na ito, lahat na passive skill ay magagamit ni Baphomet. Unti-unting gumaling ang mga braso ni Baphomet. Sobrang lapit na lang daw, muntika na daw siyang mamatay. Nakatanggap ng mensahe mula sa system si Manager No. Hindi siya makapaniwala. Ano daw ito? Nakatanggap siya ng urgent quest. Talunin ang boss ng Tower of Abyss. Si Baphomet. Ano nga ba ang nangyari sa cabin at paano napunta si Minwoo kay Manager No? Isang oras bago sila magkita ay tinalo nga ni Hunter Valkyrie si Hunter Nen. Humingi siya ng paumanhin. Bigla namang nakaramdam ng pagyanig at malakas na enerhiya si Valkyrie galing sa cabin at bigla itong sumabog. Biglang tumalon si Hunter Valkyrie pababa papunta sa gate ng tower nest pero laking gulat niya na wala na ang gate doon. Mukhang na-clear ni Hunter Baphomet ang nest. Sa isip niya, kung pareho ang sistema ng tower nest at ng ordinaryong tower, mataas ang posibilidad na may labasan na sa hindi kalayuan lang at baka doon lumabas si Hunter Baphomet. Tama nga si Valkyrie at may lumitaw na isang portal sa kabilang parte ng gubat. Lumabas doon si Minwoo na pagod at tila walang lakas. Ano daw ang nangyari doon? Nang hinawakan niya ang token ay tila naging blanko ang isip niya. Isang karanasan daw na ayaw na niya ulit mangyari. Mukhang ang natitira na lang daw ay si Manager No at ang kanyang mga tauhan. Pero hindi niya siguro kayang tapatan si Manager No sa kalagayan niya ngayon, si Team Manager Ma Song-on na daw ang bahala sa kanila. Hindi naman inaasahan ni Baphomet na makatanggap ng main quest mula sa system. Tapusin si Manager No at kailangan niyang makasurvive dito sa colony. Hindi makapaniwala si Baphomet, tiningnan niya ang skill na Chrono Break kung gaano pa katagal ang cooldown nito. Sobrang tagal pa pala. Ang huling lugar kung saan niya ito ginamit ay sa Tower of Mazes pa. Ang tanging nakapagpababa ng cooldown daw nito ay ang token na nakuha niya sa parehong tower pero sobrang konti lang nang nabawas sa oras. Bigla naman niyang inilabas ang token na nakuha mula sa tower nest. Sa isip niya, hindi siya bibigyan ni Ron ng quest kung hindi niya ito magagawa. Mukhang ang token ang dahilan bakit na-activate ni Baphomet ang skill niyang Chrono Break. Biglang sinabi ni Baphomet kay Manager No na muntik na daw siyang mamatay doon. Ano daw ang ibig sabihin nito? Tanong ni Manager No. Bakit siya nakatanggap ng quest na kailangang talunin si Hunter Baphomet, boss ng Tower of Abyss? Nakatanggap din daw pala siya ng quest. Pareho daw sila saad ni Baphomet. Nakasorpresa daw na makatanggap siya ng ganyang quest, siguro ay dahil kinikilala ng system na demonic beast ang pagbabagong anyo niya. Hindi daw alam ni Manager No ang pinagsasabi ni Baphomet. Sinakripisyo daw ni Hunter Raven ang buhay niya para maklear ang Tower of Abyss. Parang sinasabi daw ni Cha Minwoo na siya si Baphomet, ang boss ng tower. Sinabi naman ni Minwoo na natatandaan niyang may nagsabi sa kanya na sa mundong kinagagalawan nila ngayon, hindi mo naiisip na imposible ang mga bagay-bagay. Kahit papaano daw ay isa lang ang malinaw. Isa sa kanila ang haharapin ang kanilang katapusan. Nagulat naman si Manager No sa ginawa ng dalawang tauhan niya. Inatake ni Haro at Mijoo si Baphomet. Pero sa sobrang bilis ng pangyayari at sa isang tingin lang ni Baphomet, ay tila nawala ang mga ulo nila. Hindi makapaniwala si Manager No sa nakikita. Nanginginig naman ang katawan ng dalawa pero hindi nila maintindihan kung ano ang nangyari. Akala nila ay mamamatay na sila. Paano pa daw sila nabuhay? Wala daw siyang intensyon na iligpit ang mga pipitsuging kalaban katulad nila. Napaka-boring daw nito. Pinalabas sila ni Hunter Baphomet sa kanyang domain.
Sinabi ni Baphomet kay Manager No na huwag mag-alala dahil pinalabas niya lang ang mga ito sa kanyang domain. Dahil ang gusto niya ay ang ulo ng kanilang leader at hindi ng mga tauhan niya. Biglang inatake ni Hunter Baphomet si Manager No. Inilabas naman ni Manager No ang mga summon niya. Hindi ito basta-bastang mga summon lang. Napakalakas ng mga ito na namahahalin tulad sa A-rank o B-rank na mga hunter. Inatake nila si Baphomet nang walang tigil pero naiiwasan niya lang ito. At nang makahanap siya ng pagkakataon ay agad niyang tinapos isa-isa ang mga summon na ito. Dinakma niya ang ulo at sinadsad ang katawan sa lupa. Itinapon at tinapos gamit ang kanyang kadena. Pakiramdam ni Baphomet ay napakagaan ng katawan niya at tila umaapaw ang daloy ng energy sa kanyang katawan. Matapos matalo ang dalawang warrior na summon, lumabas naman ang napakaraming lobo. Sa isip ni Baphomet ay ano naman ang nangyayari ngayon? Na-activate naman ang passive skill ng Gehenna. Bound Aries. Lahat ng skills ni Baphomet ay lalakas ng 20%. Lahat ng attribute resistance ni Baphomet ay tataas din ng 20%. Naramdaman ni Baphomet na mukhang magiging masaya ito. Inilabas niya ang kanyang ego weapon. Sa isang iglap lang ay nahati na ang katawan ng mga lobo. Kumalat ang kadena ni Baphomet sa paligid. Hinati niya rin ang lobo na humaharang sa kanya kay Manager No. Nagkatinginan ng dalawa na tila nagkakasukatan. Nabigla naman ang ego weapon. Ano daw ang lakas na ito? Ito daw ba ang tunay na kapangyarihan ni Baphomet? Napakalakas daw na kapangyarihan. Napakasarap daw sa pakiramdam. Biglang nagbago ang anyo ng sandata ni Baphomet at tila ay lumakas pa ito. Tama nga daw siya, sabi ni Baphomet. Napakasarap sa pakiramdam. Gusto daw ba niyang subukan? Inatake ni Baphomet si Manager No pero biglang may malaking kamay ng monster na hamarang dito. Naiinis na si Baphomet dahil pinapatay daw ni Manager No ang kasiyahan. Wala daw ba siyang plano na ilabas ang monster na ito? Biglang lumabas ang isa dragon sa likod ni Baphomet pero sinabi niya na hindi daw ito. Walang hirap niyang pinabagsak ang dragon at patuloy na binugbog. Lumabas din ang ibang mga summon ni Manager No. Mga sundalong bakal. Pero napakadaling pinabagsak lang ito ni Baphomet. Sinundan pa ito ni Manager No ng iba't ibang mga monster pero walang hirap si Baphomet sa paghati sa mga ito. Mga lumilipad na summon na parang mga ibon ang pinalabas ni Manager No pero sa isang atake lang ay naubos agad ang lahat. Sumunod naman ang mga assassin monster. Tila nag-e-enjoy si Baphomet sa pakikipaglaban. Tuwang-tuwa siya. Ito daw ang hinahanap niya. Ang mga monster na halos katumbas ng mga A-rank at B-rank hunters ay walang hirap na pinababagsak lang ni Hunter Baphomet. Lumabas muli ang dragon pero isang sipa lang niya ay wasak ang ulo nito. Tama na daw ang pagtatago at lumabas na siya. Itinapon ni Hunter Baphomet ang sandata niya na nakakabit sa kadena. Itinapon niya ito sa likod ni Manager No. At doon ay hinuli ito ng napakalaking monster. Walang magawa si Manager No kung hindi ilabas na ito. Inatake ng monster si Baphomet pero natutuwa lang siya. Sa isang iglap lang ay naputol ang isang braso ng monster. Sinundan pa ito ng pangalawang braso. Hanggang sa inubos ito ni Baphomet. Panahon na daw para mamatay siya. Ito na kaya ang katapusan ni Manager No o may ibang alas pa siyang tinatago laban kay Cha Minwoo? Alamin natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and subscribe to our channel. See you soon. Bye!